na alam natin na patungkol sa biyaya ng Panginoon. Let's read first Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 to 10. Verse 8. Simulan na natin sa verse 4. Ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa kasalanan natin, muli tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo, para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Ginawa niya ito para maipakita sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganahan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kay Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos. O biyaya, regalo ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinilagana ng Diyos na gawin natin. So, magandang umaga sa ating lahat. Batiin natin ang ating mga katabi ng good morning. Good ang morning. Kahit pa ano pang sabihin natin nangyari sa isang buong linggo, God is good. Amen? Dahil it is well. Laging mabuti ang ating kalagayan. Kahit pa anong delubyo, bagyo, pagsubok, o kahit ano pang biyaya o mga gantimpala o blessing ang natanggap natin, masasabi lang natin na mabuti ang ating buhay o nasa mabuti tayong kamay dahil sa biyaya ng Panginoon sa atin. Kaya pag may nagtatanong sa akin, isang long lost friend, bigla nag-chat sa akin, kamusta ka na? Lagi ko sinasabi, wala nang mas bubuti pa sa isang taong nasa Panginoon. So, it's a default thing na talagang pag sinabi sa'yo na, kamusta takbo ng buhay? Lagi mong may isip, may pagsubok ka man o nasa panahon ka ng pagpapala, lagi lang ito dahil sa kabutihan at biyaya ng Panginoon. So, ang salita ng Diyos o ang biyaya ng Diyos ay para sa mga mayaman, para sa mga mahihirap, para sa mga bata, matanda, may problema o nagdidiwang o kahit anong estado ng buhay natin, ang biyaya ng Panginoon ay para sa lahat ng panahon at para sa lahat ng tao. So yan po ang pinag-aaralan natin ngayong buwan na ito. Restore the joy of our salvation. So inaalala natin yung ating kaligtasan. At tayo ngayon naligtas lang dahil sa biyaya ng Panginoon. At alam natin, pinag-aralan natin last week kung anong biyaya ng Panginoon. So sino dito nandito last week? Ng umaga. Praise the Lord. So, sa wala, pwede nyo naman panoorin uli kung ano yung napag-usapan last week. At maganda kasi naaalala natin kung ano ang biyaya ng Panginoon. Dahil, ang biyaya ng Panginoon, kapag lubusan nating nauunawaan ito, ay nagbibigay ito ng direksyon sa buhay natin na kung ano ang pagkaunawa mo sa biyaya, ay nagkakaroon ka ng tamang pamumuhay o tamang pagtrato sa Panginoon. Kasi may mga tao naniniwala naman sa Bible, naniniwala sa pagmamahal ni Lord at sa pagliligtas ng Panginoon. Pero bakit iba't iba klaseng pamumuhay meron ang Kristiyano? Dahil nga sa kabila ng salita ng Panginoon, may iba't ibang pagkaunawa ang mga tao patungkol sa pagmamahal at pagliligtas ng Panginoon. Kaya natin to pinag-aaralan. So, ito yung title last week, Grace
God's riches at Christ's expenses. So kung hindi nyo nahalata, acronym talaga siya. So GRACE. So ang topic last week ay ang kayamanan ng Diyos na binayaran ng ating Panginoong Hesus. So diyan nasukat kung gaano kayaman sa atin ang Panginoon. Nalaman ng tao na hindi lang mayaman ang Diyos dahil siya ang may-ari ng lahat ng bagay. O may likha ng langit at lupa. May likha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Hindi lang ganun kayaman ang Panginoon. Nakita natin na ang kayamanan niya ay hindi dahil sa kung ano ang pagmamay-ari niya, kundi sa kung ano yung kaya niyang ibigay sa atin. Parang ganyan din sa mundo natin. Maraming ari-arian, maraming pera. Pero alipin ng material na bagay o pera. Kasi isa sa mga katangian ng tunay na mayaman ay hindi ka alipin ng pera. At dahil hindi ka alipin ng pera, hindi ka takot magbigay. Hindi ka takot mawalan. Diba? Kaya ang ating Panginoon, pinakita niya ang kanyang kayamanan hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan o pagmamay-ari at kaya niyang gawin, nakita natin ang kayamanan ng Diyos kung paano niya ibigay ang kanyang kaisa-isang anak niya para sa atin. At kahit sino man sa atin, walang may kaya sa ating magbigay ng kanyang sariling anak sa kung sino man. Ang Diyos lang makakagawa po nito. Pwede nating isang tabi minsan ng ating pamilya para sa paglilingkod sa Panginoon. Pero yung gawin talaga itong bagay na ito, ang Diyos lang talaga ang higit na makagagawa nito. Kaya natin ibigay yung buhay natin sa iba, sa biyaya ng Panginoon, pero yung mahal mo sa buhay, parang hindi mo kayang ibigay para sa iba. Gustong-gusto ko yung sinabi nung asawa ko last nung nagpagamot nga siya or nagpa-check up siya. Papasalamat siya sa Panginoon dahil nung nalaman niya yung sakit niya, thankful siya dahil hindi sa family member niya napunta tong sakit na ito kasi alam niyang hindi nila kakayanan. And I'm so blessed na marinig yan sa kanya. Yung ibang tanong na bakit sa akin? Di ba? Pero siya, ang sinabi niya, buti na lang sa akin nilagay ng Panginoon ito. Kasi kapag sa nanay ko, kapatid ko, di nila kakayanin to eh. Pareho din kami naiisip nung araw na yon. Ako na may iniisip ko, nung nagpapa-check up na siya, ini-interview na siya ng psychologist niya. Sabi ko, Lord, sana sa akin mo na lang binigay yan. Kasi ako kakayanin ko yan eh. Kaya kong dalin yan. Ganun lang, wala naman akong pakialam sa sabihin ng tao. Ako, dadalhin ko yan talaga. Pero ang Diyos lang talaga ang nakakaalam ng ating ikabubuti. At alam natin, minsan ang mga pagsubok ay hindi para sa ikasasama natin o ikahihirap natin, kundi para sa ikabubuti natin talaga. So may hirap mang makita, pero sabi nga sa awit kanina, we don't need to understand when we trust the Lord. Just trust the Lord. Minsan di mo kailangan maunawaan lahat. Kaya nga pananampalataya ang tawag dun eh. You trust the Lord. Hindi dahil naiintindihan mo lamang ito. Talagang naniniwala ka lang sa Kanya. So, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng aking asawa. Palakasin natin ang Kanyang loob. We are proud of her na nasabi niya yon. Nasabi ko, grabe talaga. Iba rin talaga pag tayo ay mga Kristiyano. Mas gusto natin tayo yung masaktan imbis na yung taong pinakamamahal natin. Amen? Hallelujah. Ganyan na tayo magmahal. Ganyan magmahal ang Kristiyano. Hindi na tayo katulad ng mga unbeliever magmahal. Love yourself. Pero tayo, mas mahal na natin yung iba. Siyempre, lalo na yung pamilya natin. Kasi sila talaga yung itinakda sa atin ng Panginoon na unang mahalin sa lahat. Kaya, naniniwala ako na tayo, kaya nating ibigay yung buhay natin para sa iba, pero siguro yung iba,
yung pinakamamahal natin, hindi natin kayang ibigay para sa iba. Pero ang ating Ama, ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. I don't know, siguro kayo rin, isipin nyo rin, siguro ganun din ang ating Ama, no? Nakikita niya yung Panginoong Hesus. Siguro minsan inisip niya, dapat, sana ako na lang, no? Hindi yung anak ko. Pero doon kasi nasukat yung pagmamahal ng Panginoon. Kahit yung pinakamamahal, kaisa-isa, bigain. Pag sinabing bigatin, mga kapatid, sa theology, talagang katangi-tangi, nag-iisa, wala nang katulad. Ito yung aking kayamanan. Ito yung lahat-lahat sa akin. Kumbaga, parang pag sinabing bigatin, son, ito yung lahat sa akin. Pero ibinigay ko para sa iyo. Palakpakan natin ang ating Diyos, Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. God's treasure is not His glory alone. Pero makita natin ang kayamanan talaga ng Diyos, yung kanyang kaisa-isang anak, si Jesus, ang buhay niya. Hallelujah. So, God's riches at Christ's expenses, and we call that grace. Maganda yung natutunan natin last time kay Brother Renz when he said na ang hustisya ng Panginoon, pinagkaiba ng biyaya sa awa. Diba? Pag sinabing kinaawaan ka ng Panginoon, kumbaga parang pinatawad ka lang, pinalagpas lang. Pero pag sinabing biyaya ng Panginoon, hindi lang niya pinalagpas o kinalimutan yung kasalanan mo. May ginawa pa siya para mapatawad at makalimutan yung iyong kasalanan. Na sa kabila ng ating kasamaan, hindi lang tayo pinatawad, ginawan pa tayo ng dakilang kabutihan ng Panginoon. Pero wag natin kakalimutan yun na hindi lang siya gumawa ng mabuti. May kabayaran pa rin talaga. Hindi madaling gumawa sa lahat ng kabutihan, ito ang pinakamahirap sa lahat ng kabutihan. Yung ginawa ng ating Diyos para sa ikaliligtas na ating kaluluwa. And as we study this biyaya o grace, natutuwa ako na may ilan sa atin talaga nagkakaroon ng impacto sa buhay natin. And yung iba nga nag-share na maganda yung na-share ng isa nating kapatid sa GC, sabi niya, grace is not free. Hindi talaga to libre, binayaran talaga. That's true. Talagang totoo nga talaga naman yon. Hindi lang to libre. Pero kung iisipin mo, tinanggap mo talaga to ng libre. Pero di talaga libre. So how come? Di ba? Paano? Doon pa lang sa idea na yon. Libre, pero binayaran, binigay sa iyo. So yan ang biyaya ng ating Diyos. Hindi natin pinaghirapan. Binigay sa atin at hindi lang binigay, binayaran pa. At hindi lang binayaran, yung binayad pa niya, yung kaisa-isa niyang kayamanan, yung kanyang anak. Grabe, palalim ng palalim to, itong biyaya na ito. Ito ang maghuhubog talaga sa atin. Ito magbabago ng pananaw natin, pag-iisip natin, pamumuhay natin. Kahit din ako na habang nagpo-focus tayo sa biyaya ng Panginoon, talagang nagkakaroon ka ng fear and trembling talaga. Sa Word of God, sa pamumuhay mo, talagang nagkakaroon ka ng pagsisigasig na, Lord, I want to thank you. Gusto kitang paglingkuran. So, Grace, let's, next slide. Balikan natin pa rin para nasariwa sa atin. So, ang grace ay from the word charis or charis. And yung charis naman from the word chairo, to rejoice. Pag sinabi daw grace, in Greek word charis yan, so doon nakuha yung word na charity. Ulitin ko sa inyo. Kapag may pulube na nanghihingi sa inyo, wala siyang karapatan na magalit kapag hindi nyo siya binigyan. Ulitin ko po. Kapag may nanlilimos sa inyo na pulube, wala siyang karapatan
na magalit kapag hindi nyo siya binigyan. Dahil hindi mo naman responsibilidad talaga na bigyan siya. Pero pag binigyan mo siya, isang bagay yun na tinanggap niya na dapat ay hindi niya tinatanggap mula sa iyo. Kaya nga nakakainis yung mga pulubi, no? Pag may nanghihingi, nagagalit. Aba, bakit? Sino ka ba? So, responsibilidad ko bang buhayin ka? Nanghihingi ka na nga lang. Di ba? Minsan may ganun pa tayong mga linya. Binigyan mo na 5 piso, ayoko niyan, 10 piso. Aba, matindi ka. Nanlilimos ka na nga lang. Ibig sabihin, pag sinabing limos, humihingi ka ng isang bagay na hindi mo pinaghirapan. Humihingi ka na isang bagay na pinaghirapan ng iba. Pinagtrabahuhan ng iba. Kaya tayo, ganyan din ang estado natin sa Panginoon. Tayo yung mga pulubi noon. Ang tawag pa nga sa atin, hindi lang pulubi, mga maruming basahan. At kahit na tayo ay hindi pansinin ng Panginoon, dahil sa ating pagkakamali, hindi isang masamang bagay yun, mabuti yun. Dahil in the first place, ginawa na tayo ng mabuti ng Panginoon. Ang sinukli nating kasamaan. So it's a good thing, fair enough, tama lang yung walang problema doon. Pero ito kasi ang biyaya ng Diyos. Ito ang pinagkaiba ng biyaya. Ang biyaya ay tumatanggap ka ng higit pa sa dapat mong tanggapin. Kaya nga kung babalikan natin itong pinag-aralan natin last week, sinabi natin na minahal na tayo ng Panginoon eternally. Si Eva at Adan was loved eternally by God. Bago sila likhain, mahal na sila forever by the Lord. Nung nabuhay na sila, minahal sila ng walang hanggan ng Panginoon. So that's eternal love. Pero kulang pa yun sa kanila. And may I say to you, sa akin at sa ating lahat, we are all, Adam and Eve are representative. Kung tayo din sa Eva at Adan, ganun din ang gagawin natin sa Diyos. Talagang sila lang yung representative. Galit na galit tayo kapag hindi nasusuklian yung atensyon na binibigay natin. Halimbawa, nagmahal tayo. Bakit ba? Mahal kita, bakit hindi mo, di ka man, pag may ginawan nga natin ng mabuti, di ba nagagal tayo pag di ka nagte-thank you? Ba naman to, hindi man lang mag-thank you. Sa mga in love dyan, may mga partner. O sa may mga asawa, di ba nasasaktan tayo kapag hindi tayo minamahal pabalik? We call that unfair, di ba? Kaya nga galit tayo sa, sino ba yung manlulokong artista? Galit tayo sa mga ganon. Di ba? Galit tayo kay John Lloyd. Galit tayo kay JR. Ay, kala ko artista. Kasi nga, it's not right. Mali yun. Ang dapat, kapag ikaw nagmahal, masuklian ka ng pagmamahal. Kung ang Diyos, minahal tayo ng walang hanggan, dapat ang isukli din natin pagmamahal na walang hanggan. Pero kapatid, kulang pa yun sa atin. Ganon tayo katindi. Ganon ako, kawalang utang na loob sa Panginoon. Kulang pa sa akin yung walang hanggang pagmamahal ng Panginoon. At kailangan ko pa ng biyaya niya para mabuhay lang ako. Kung merong sukdulang biyaya ang Panginoon, kasi merong sukdulang kasamaan ang tao. Piruin mo, yung walang hanggang pagmamahal, nasukdulan pa natin yon. Eternal love yun, ha? Kulang pa sa atin yun. Salamat sa biyaya ng Panginoon, kaya tayo buhay ngayon. Yung walang hanggan na yun, dinagdagan pa niya ng isang sukdulang biyaya. Pero kaya sinabing one, sukdulan, isa na lang. Hindi na pwede pang dalawa pa. Papako pa uli natin si Jesus? Uli na yan, mga kapatid.
Kaya palakpakan mo ang Diyos dahil sukdulan ang biyaya niya sa atin. Napakasukdulan ng ating kasamaan sa Diyos. Hallelujah. Napakabuti ni Jesus. Ito, it refreshes us na parang nagpapaalala sa atin. It humbles us. Diba? Parang, Lord, ganyan ka pala magmahal. Gusto ko maglingkod sa iyo. Gusto ko itang mahalin. Gusto ko i-alay lahat sa iyo, Panginoon. Kasi naaalala natin yung biyaya ng Panginoon na hindi dapat nating tanggapin. Amen? Nagkakaroon ka bang kagalakan sa puso mo? Kasi nalilimusan ka. Ngayong oras na ito, nililimusan ka ng Panginoon para kang pulubi, nangihingi ka, binigyan ka ng isang bagay na hindi mo dapat tanggapin at isang bagay pa na hindi masukat. Grabe. Biruin mo, nanlimos ka lang, binigay sa'yo. Ano bang sa tingin mo na sobra-sobra na parang hindi na masukat? Nanlilimos ka lang, binigyan ka ng house and lot. Grabe naman yon. Ang tawag doon, kabaliwan. Sa tao, kabaliwan, pero sa Diyos, pagmamahal. Nararamdaman ko yung pagmamahal ng Panginoon. Parang gusto ko na lang umupo, umiyak eh. Mahirap talaga, pag nagtuturo ka, ikaw talaga, tatouch ka rin ni Lord. Yung nangihingi ka lang, hindi ka naman nag-expect kung bibigyan ka o hindi. Siguro, binuksan ko yung bintana ng sasakyan ko, tapos binigyan ko siya ng cheque, 1 million, oh. Simula ka sa buhay mo. Sana all, no? Kapwa. Sana all, pulubi na lang. Kaya tanda mo kapatid, lahat tayo pulubi sa Panginoon. Nililimusan. Kaya ano nararamdaman natin? Aaramdam tayo ng joy, napaparejoice tayo, na parang hindi mo maiwasan maging masaya. Talagang, Lord. Yung iba man, hindi nakangiti, pero yung karamihan sa atin, umiiyak, pero iyak ng kagalakan eh. Iyak ng satisfaction na parang sino ako. Para gantuhin ng Panginoon. Amen? That's grace. At ang pinagkaiba ng biyaya ay para sa lahat ng tao, pero hindi para sa lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, parang pulubi to. Depende. Kung choice to ng Panginoon, hindi niya binigay sa lahat. Hindi niya binigay sa mga hayop, hindi niya binigay sa anghel. Binigay niya lang sa tao. Hindi siya nagkatawang anghel para iligtas ang mga anghel. Nagkatawang tao siya para iligtas ang mga tao. So, ibig sabihin, ang biyaya hindi para sa lahat ng likha, pero para sa lahat ng tao. Amen? It's open for all men. O parang gusto mong pumalakpak sa Panginoon. Amen, no? Parang, come on, Lord, love me, mahalin mo ako. Sabihin mo sa kaluluwa mo, ganunin mo, turuan mo, God, come on. Make me feel I'm in love with you. Make me feel I'm loved. I'm special. I'm valuable. That's the grace of God. It's a breather. Kumbaga, nakakahinga ka ng maluwag. Kasi for all these days, isang buong linggo, inisip natin, sarili natin, di ba? Paano magtrabaho, paano magsiga, paano ganito. Ngayon naman, naaalala natin anong ginawa ng Diyos sa atin. Nakapagpahinga ka ba? Di ba? Sarap magpahinga sa pagmamahal, presensya ng Panginoon. Ang dami nating kinatakutan mga nakaraang araw. Dami nating inisip. Tapos all those, every second, biyaya pa rin ng Panginoon talaga. Nagmamahal sa atin. So, ganyan ang biyaya ng Diyos. Hindi para sa lahat, kundi sa pagpipili ng ating Diyos. Free but priceless. Ito sa lahat ng libre, itong walang katumbas. Grabe. Kung meron man tayong tatanggapin na isang malaking bagay, parang worth it kahit suklihan mo ng konti, di ba? Pero libre lang ito. Binigay sa iyo ng Diyos.
Kahit pag-aano tayo, minsan nagmamalaki, sinasantabi natin siya. I don't care who you are, anong estado mo ngayon. Pero ito, binigay sa'yo ng libre ng Panginoon. Meron ka mang grateful heart o a prideful o boastful heart, it doesn't matter to the Lord. Bibigay niya to kahit sino ka pa. Libre! Pero binayaran ng dugo ng kanyang anak. It's unfathomable. Dito, pag libre kasi wala namang value eh. Diba? Pupunta ka sa supermarket, free taste, maliit lang naman yun. Kakainin mo, di naman malulugi kumpanya. Ano pa mga libre dyan? Libreng sakay, di ba? O ano pang libre. Pero sa lahat ng libre, ito ang libre na walang kasing halaga. Kaya wag kang poverty mentality, Kung isipin mahirap ka lang, napakayaman mo. Mo sabihin, ito lang naman ako Taga-tondo lang ako, ito lang pinag-aralan ko. Buong buhay ko, ganito na ako. Hindi, kapatid. Hindi yun ang katotohanan sa'yo. Ang katotohanan sa iyo ay hindi nakabase sa kung sino ka, anong meron ka, at ano yung magiging meron ka sa pag nagtrabaho ka o naghirap ka. Ikaw ay mayaman dahil sa kung ano ang binigay sa iyo at tinanggap mo sa Panginoon. Napakayaman natin. Kaya pag lumalalim yung pagkaunawa natin sa grace, kahit kaninong tao, nakakaharap tayo So, alam mo, you know, your confidence, I am love. I'm special. It's an antidote sa mga depressed na tao talaga. Hindi natin maiiwasan, malulungkot talaga tayo, di ba? May mga, lalo na ngayon, nadidiscover talaga mga mental problem, emotional, psychological, physical, financial, di ba? O ngayon, karamihan sa atin, nadidiscover tayo, meron palang financial problem. Dati wala nun Hindi ko alam yun. Pero now you discover, but this is the antidote. Yung malaman mo na ikaw ay napakayaman dahil sa biyaya ng Panginoon. Woo! Hallelujah.